Nagsisimula ang ating kwento sa isang biyudo na kailangang palakihin ang kanyang anak mag-isa. Bawat desisyon ay mabigat dahil lahat ng responsibilidad ay nasa kanyang balikat. Iyan ang buhay ni Mansik, isang solong ama na nagsusumikap para matiyak na maayos ang kanyang munting anak na babae. Sa puntong ito ng kanyang buhay, desperado si Mansik na maghanap ng isang babaeng mula sa Vietnam na maaari niyang upahan upang magpanggap na ina ng kanyang anak na babae. Nakilala niya ang isang lalaking ahente na nagpakita sa kanya ng litrato ng isang kandidata, ngunit hindi kumbinsido ang ahente. Nag-aalala siya na hindi maniniwala ang bata na ang babaeng nasa litrato ay tunay na kanyang ina. Inamin ni Mansik na hindi pa kailanman nakita ng kanyang anak ang kanyang ina. Palagi siyang nagsisinungaling, sinasabi sa bata na ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa malayong lugar sa Vietnam. Kahit na ang babae sa larawan ay hindi mukhang kapanipaniwala, pakiramdam ni Mansik ay wala na siyang ibang magawa. Kaya pagkatapos tanggihan ng maraming ibang babae na tumangging magpanggap na kanyang peking asawa, sa wakas ay pumayag siya. Habang umaalis siya sa lugar na yon, natisod siya sa isang hindi pangkaraniwang kaguluhan. Isang babae ang hinahabol ng isang lalaki. Lumabas na nagtatrabaho siya sa isang prostitution club at sinusubukan niyang tumakas dahil hindi na niya matiis ang ganoong buhay. Pumagit na si Mansik at sinubukang pigilan ng lalaki. Sinabi niya na huwag maging marahas sa kanya, pero binaliwala siya ng lalaki at naging mas magaspang. Sinimulan niyang sampalin ng babae at nang makita iyon, nagalit si Mansik at sinuntok ang lalaki. Di nagtagal, dumating ang isang babaeng kilala bilang Madam. Kilala rin niya si Mansik. Ipinaliwanag ni Madam na tumatakbo ang babae dahil may utang siya sa lalaking humahabol sa kanya. Kaya siya hinahabol. Kalma namang sumagot si Mansik na kung may problema, dapat nila itong i-report sa pulis. Hindi lutasin sa pamamagitan ng karahasan. Sinabi pa niya na kung mali ang ginawa niya, handa siyang i-report din. Pagkatapos ay umalis siya, nagsisisi na nasangkot siya sa ganoong gulo. Pagkatapos noon, pumunta siya sa isang salon para sunduin ang anak niyang si Yena. Ang maliwanag at masayang mukha nito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Mansik sa kanya. Sa daan pa uwi, patuloy na nagtatanong si Yena kung kailan babalik ang kanyang ina, bakit tila komportable ito sa pagtatrabaho sa Vietnam, at kung talagang mahal siya nito. Bawat sagot na lumalabas sa bibig ni Mansik ay kasinungalingan, pero sinasabi niya sa sarili na ito ay para sa ikabubuti niya. Tinitiyak niya sa kanya na uuwi rin ang kanyang ina balang araw, at kapag nangyari iyon, sa wakas ay makakapagparehistro na si Yena sa paaralan. At sa marupok na pag-asang iyon, nagsisimula ang kanilang kwento. Ito ang Summer Dream. Noong gabing iyon, umupo si Mansik kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Chansu para sa isang seryosong pag-uusap. Tinanong ni Chansu kung ang pagpapakasal sa isang babaeng Vietnamese para lang sa mga papeles ay talagang pinakamainam na pagpili. Ipinaliwanag ni Mansik na plano niyang magpakasal lamang sa papel at hiramin ang pangalan ng babae para makagawa ng tamang birth certificate para kay Yena. Sa ganitong paraan, opisyal na maisusulat doon ang pangalan ng kanyang ina. Tinanong ni Chansu kung pumayag na ba ang babaeng kukunin niya sa ganitong kasunduan. Kumpiyansang sinabi ni Mansik na papayag ito dahil balak niyang bayaran siya ng 20 milyong won. Nang marinig iyon, hindi maitago ng asawa ni Chansu ang kanyang inis. Para sa kanya, tila baluktod si Mansik sa pagpunta sa ganitong kalayo at hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lang siya maghanap ng totoong asawa at magsimula ng maayos. Bumalik sa bahay ng prostitusyon, pinapagalitan si Mihi ng Madam. Habang nagrereklamo, nagsimula si Madam na pag-usapan si Mansik. Inamin niya na natatakot siya sa kanya dahil sa bayan na ito, isa siya sa mga pinakarespetadong tao. Kahit na nahihirapan siya sa pera, mapagbigay siya sa lahat. Narinig iyon, naging mausisa si Mihi. Kung talagang mahirap siya, bakit siya mabait sa iba? Walang sagot si Madam at iniiwasan lang ang tanong. Kinabukasan ng umaga, sa kanyang maliit at simpleng tahanan, sinisimulan ni Mansik ang kanyang araw kasama lamang ang kanyang anak na babae at ang kanilang alagang baboy na si Dongsi. Nag-aayos si Yana para lumabas at maglaro habang masayang ipinagpapatuloy ni Mansik. Nagsasampay ng labada, bigla na lang dumating si Mihi sa bahay niya para humingi ng tawad sa nangyari nung nakaraang araw. Samantala, naglalaro si Yena kasama ang pinsan niyang si Minjun. Tinukso siya nito, sinasabing sinungaling ang tatay niya. Ayaw maniwala ni Yena at buong pagmamalaking iginiit na napakayaman ng pamilya nila. Pagbalik sa bahay, nakatanggap ng tawag si Mansik mula kay Seong-su. Sinabi niya na umatras na ang babaeng Vietnamese at ayaw na niyang magpanggap na ina ni Yena. Mabigat ang balitang ito para kay Mansik dahil papalapit na ang pagpaparehistro sa paaralan at hindi maiproseso ang sertipiko ng kapanganakan ng walang mga papeles ng kasal. Napansin ni Mihi kung gaano siya naiinis at patuloy na nagtatanong kung ano ang nangyari kahit hinahawakan ang kanyang kamay sa isang mapaglarong paraan na lalo siyang pinapahiya. Hindi nagtagal, umuwi si Yena at nakita ang kanyang ama na nakatayo malapit kay Mihi. Para sa kanya, parang ito ang mainit na pagtanggap ng isang ina na sa wakas ay bumalik na. Tumakbo siya diretso sa mga bisig ni Mihi at niyakap siya ng mahigpit. Kahit na iginiit ni Mansik na hindi si Mihi ang kanyang ina, ayaw pa ring bumitaw ni Yena at napaiyak siya. Lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Nagtiwala si Mansik sa kanyang kapatid na si Chansu, ipinaliwanag na naniniwala na ngayon si Yena na si Mihi ang kanyang ina, habang ang babaeng orihinal niyang inupahan ay umatras. Natatakot siya na baka nagkukunwari lang si Mihi na mabait dahil nagtatrabaho siya bilang attendant sa cafe at maaaring hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari.
Hinamon siya ni Chansu, itinuturo na ang babaeng Vietnamese ay nagkansela rin. Pagkatapos, sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Mihi. Tinanong ni Chansu kung mukhang pagpapanggap pa rin ito. Para sa kanya, maaring ito ay magandang kapalaran. Pagkatapos ng araw na iyon, nang umuwi si Mansik, nakita niyang natutulog si Yena sa mga bisig ni Mihi. Sinubukan ni Mihi na umalis, pero huminto at pumalik muli, hindi sigurado sa gagawin. Napagtanto ni Mansik kung gaano na nagbago ang sitwasyon, kaya't nagpasya siyang sabihin ang totoo. Ipinaliwanag niya na ang babaeng inupahan niya ay nagkansela, at dahil naniniwala na si Yena na si Mihi ang kanyang ina, nais niyang hilingin kay Mihi na pansamantalang gampanan ng papel. Agad na tumanggi si Mihi. Siya ay naiinis. Maaring hindi perpekto ang kanyang nakaraan, pero hindi siya ganong klaseng babae. Patuloy na nakiusap si Mansik at nangakong babayaran siya ng 20 milyong won. Tumanggi pa rin siya, pero naalala ang kanyang utang. Maaaring ito lang ang paraan para tuluyan siyang makalaya mula rito. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, pumayag siya. Sa desisyong iyon, nabura ang kanyang utang at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, makakapamuhay na si Mihi nang walang takot na nakabitin sa kanya. Kinabukasan ng umaga, puno ng kasabikan si Yena. Ngayon ang araw na naniniwala siyang uuwi na ang kanyang ina para manirahan kasama nila. Pero may isang problema. Tumanggi si Madam na palayain si Mihi maliban kung magbabayad si Mansik ng 1 milyong won. Dahil nais lamang ang kaligayahan ng kanyang anak, pumirma si Mansik ng pahayag na nagsasaad na malaya na si Mihi mula kay Madam at ibinigay ang pera. Naghihintay si Mansik at Yena sa labas habang nag-iimpeke si Mihi ng kanyang mga gamit. Nang masyado na siyang natatagalan, tinawag siya ni Mansik. Lumalabas na balak pala niyang tumakas. Pero si Yena, sa sobrang sabik na makita ang kanyang ina, ay pumasok at pinigilan ang kanyang pagtakas. Dahil nasira ang kanyang plano, napilitan si Mihi na sumama sa kanila, malamig at ayaw ang kanyang ekspresyon. Pagdating nila sa bahay, sinubukan ni Mansik na gawing makabuluhan ang sandali sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya sa kanyang mga ninuno. Ang bawat larawan sa dingding ay mukhang pare-pareho, na lalo pang nagpapalungkot kay Mihi. Nakita ang kanyang inis, agad na sinabi ni Mansik kay Yena na pagod lang ang kanyang ina. Masaya pa rin si Yena at patuloy na hinahangaan siya ng walang tanong. Kinagabihan, nakatulog ng mahimbing si Mihi, halos payapa. Isang bagay na bihira niyang maranasan. Pagkagising niya, tahimik ang bahay. Para sa kanya, ito ang perpektong sandali para muling tumakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ngunit habang sumisilip siya palabas, nakaharap niya si Mansik na nakasilip din sa kanyang direksyon. Nagulat, nagkatitigan sila. Ipinipilit ni Mansik na hindi siya namboboso. Gusto lang niyang gisingin siya para sa hapunan dahil hindi pa siya kumakain buong araw. Nang gabing iyon, tinanong ni Mihi kung nasaan si Yena nalilito sa tahimik na bahay. Hindi sumagot si Mansik. Sa Doyorev sinulsiya sa kanya ang form ng kasal at hiniling na punan ito. Mabilis na iminungkahi ni Mihi na gawin ito kinabukasan ng umaga. Ngunit siya ay nag-aaksaya lamang ng oras, umaasang makahanap ng ibang pagkakataon para makatakas. Ipinaliwanag ni Mansik na magiging abala siya bukas at wala siyang oras para asikasuhin ang mga papeles, lalo na't naghanda na sina Chansu at ang kanyang pamilya ng isang handaan para sa kanila. Wala nang ibang pagpipilian, sinimulan ni Mihi na punan ang form. Sinisikap niyang itago ang kanyang personal na impormasyon, ngunit napansin ito ni Mansik na palaging prangka. Nalaman niya na 27 lamang siya, mas bata kaysa sa inaasahan niya, at wala siyang pamilya na nakalista kahit saan. Doon lamang niya naintindihan na mag-isa si Mihi sa buong buhay niya. Sa wakas, sinabi ni Mihi ang katotohanan sa kanya. Iniwan siya sa isang ampunan noong siya ay sanggol pa. Binigyan siya ng pangalan ng kanyang ama at tuluyan nang nawala. Patuloy na nagtatanong si Mansik, dala ng kuryosidad, hanggang sa siya ay mainis. Ipinaalala niya sa kanya na ang kawalan ng pamilya ang dahilan kung bakit siya pumayag na magpanggap na ina ni Yena. Nakikinabang siya rito kaya hindi siya dapat magtanong ng sobra. Sa ganoon, tumalikod siya at pumasok sa bahay. Iniwan si Mansik na nakatayo roon. Iniisip ang komplikadong babaeng dinala niya sa kanyang buhay. Maya-maya, umalis si Mansik papunta sa isang pagtitipon. Iniwan si Mihi sa bahay. Iminungkahi ni Chanso na baka gusto niyang sumama sa kaganapan. Pero ipinaliwanag ni Mansik ang totoo. Hindi siya mahiyain. Naiinis lang siya tuwing nakikita ang mukha niya. Kaya nagpasya siyang mas mabuting hayaan na lang siyang magpahinga sa bahay. Naiwan mag-isa sa bahay, hindi pa rin maintindihan ni Mihi si Mansik. Mukha siyang simple, pero may pera siya. Bago siya tumakas, naisip pa niyang magnakaw mula sa kanya. Pero habang gumagalaw siya sa bahay, natanggal ang benda sa kanyang binte. At sa mismong sandaling iyon, biglang bumalik sina Mansik at Yena at nahuli siya sa akto. Nagulat, mabilis na iginiit ni Mihi na wala siyang ninakaw. Si Mansik, na walang kaalam-alam sa kanyang mga intensyon, ay hindi man lang naiisip ang pagnanakaw. Sa halip, napansin niya ang sugat sa kanyang binti at inakala niyang naghahanap lang siya ng first aid kit. Ang kanyang taos-pusong pag-aalala ay ikinahihiya niya at bago pa niya maitago ang kanyang nararamdaman, tinutulungan na siya nitong gamutin ang kanyang sugat. Kinabukasan ng umaga, sabik na naghihintay si Yena na magising ang kanyang ina.
Nang sa wakas ay idilat ni Mihi ang kanyang mga mata, pinuri siya ni Yena sa kanyang kagandahan at nahihiyang humiling ng isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Gusto niyang hawakan ang braso ng kanyang ina. Sumang-ayon si Mihi, ngunit nagtakda ng mahigpit na patakaran na maaari lamang niyang ilagay ang kanyang kamay doon at hindi ito igalaw. Sa halip, pinisil ni Yena ang kanyang dibdib sa purong pagkamausisa ng bata. Sa tuwa, tumakbo siya upang sabihin sa kanyang ama kung gaano kalambot ang dibdib ng kanyang ina na ikinahiya ni Mihi. Pagkatapos ng almusal, hindi na makapaghintay si Yena na ipakita sa kanyang matalik na kaibigan ang mga tirintas na ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Samantala, si Mihi, na dati ay walang ibang nais kundi makatakas, ay nagsisimulang maramdaman ang init ng isang tunay na pamilya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Pagkatapos, umalis si Mansik para magtrabaho sa babuyan at si Mihi ay nakatulog mag-isa sa bahay. Pagkagising niya, nakakita siya ng sulat mula kay Mansik. Sinabi niya na may prutas sa ref, pwede siyang kumain ng kahit anong gusto niya at kung gusto niya ng merienda, pwede siyang kumuha ng pera at pumunta sa tindahan ng lola na iginuhit niya sa maliit na mapa. Gamit ang mapa na yon, pumunta siya sa maliit na tindahan kung saan hindi inaasahang nakita niya si Yena. Malugod na tinanggap ng lola si Mihi at pinuri ang kanyang kagandahan, sinasabing mukha siyang kahanga-hangang asawa para kay Mansik. Sa kanilang pagbalik, tinawag sila ng isang magsasaka. Masayang ibinigay ng babae ang mga sili ng libre. The tasir, labit sang ebon, dagalker pugita, pakwan, and hagas for yung mapre kay Mihi. Ngumiti si Yena ng may pagmamalaki at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mihi ang kabutihan ng isang komunidad na tunay na nagmamalasakit sa kanila. Pagdating nila sa bahay, nagulat si Mansik sa dami ng mga dala ni Mihi. Masiglang ipinaliwanag ni Yena na lahat ng iyon ay ibinigay sa kanila ng mga lokal na magsasaka. Sino mang makakita sa kanila sa daan ay may ibinigay, mula sa mga produkto hanggang sa maliliit na regalo. Bigla nagtanong si Mihi ng isang bagay na matagal na niyang iniisip. Talaga bang naniniwala ang mga taga-nayon na siya ang ina ni Yena dahil lahat ay patuloy na tinatawag siyang maganda? Ipinaliwanag ni Mansik kung bakit. Wala pang nakakita sa tunay na ina sa nayon, kaya walang makakakilala sa kanya. Napapaisip si Mihi at nawawala ng salita. Kinaumagahan, napansin ni Mihi kung gaano kagulo ang buhok ni Mansik. Hiniling niya sa kanya na umupo para maayos niya ito. Ilang taon na mula nang huli siyang mapalapit sa isang babae at nang dumampi ang kanyang mga kamay sa buhok niya, nagsimula siyang kabahan. Nanginig ang buong katawan niya na parang giniginaw habang nagugupit siya. Pagkatapos ng gupit, nagbigay ng pahiwatig si Mihi na gusto niyang hiramin ang motorsiklo niya para pumunta sa bayan. Sa halip na hayaan siyang mag-isa, iminungkahi ni Mansik na magkasama silang lahat, kaya't nagpunta ang tatlo para sa isang maliit na paglabas ng pamilya. Si Yena ay tuwang-tuwa, at si Mihi ay unti-unting nasasanay sa ganitong buhay. Sa bayan, mabait si Mansik sa kanila. Hinahayaan silang mamili habang siya ay nakangiting nagmamasid. Tinapos nila ang paglalakbay sa pamamagitan ng ice cream at juice. Tinatamasa ang isang simpleng sandali ng kasiyahan. Ngunit malapit lang, nakita sila ni Madam. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapakita na hindi niya matiis makita kung gaano kalaki ang pagbabago ni Mihi. Ilang sandali pa, dumating si Chanyang at nagtanong kung may kape ang kafe. Sa halip na sumagot, biglang sinabi ni Madam na ang babaeng kasama ni Mansik ay dati raw nagtatrabaho bilang tagapaglingkod sa kafe. Agad siyang sinaway ni Chanyang, sinabihan siyang mag-ingat sa kanyang mga salita dahil imposibleng gawin ng asawa ni Mansik ang ganoong trabaho, napipi si Madam. Napansin ni Yena, may isang grupo ng mga baang mag-aaral na naglalakad ng magkakasama at naging sabik na magpatala sa paaralan. Hinila niya ang kanyang ama sa paligid ng lugar, nais makita ang paaralan at isang daycare para sa kanyang sarili. Sinubukan ni Mansik na aminin na hindi niya alam kung nasaan ang alinman sa mga lugar na ito, ngunit pinakalma siya ni Yena. Siya ay naniniwala na alam ng kanyang ina ang lahat. Pagkatapos mag-ikot-ikot, sa wakas ay nakatulog si Yena. Parehong nakaramdam ng bigat sa kanilang puso sina Mansik at Mihi. Nag-aalala si Mansik na hindi pa rin niya maibigay ang lahat ng kailangan ng kanyang anak, habang tahimik na iniisip ni Mihi kung ano ang susunod niyang gagawin. Maya-maya, naghahanda ng umalis muli si Mansik. Sinasabihan si Mihi na kailangan niyang mag-overtime dahil isa sa mga baboy ay malapit ng manganak. Bago siya umalis, sinubukan niyang pag-usapan ang mga plano ni Yena sa paaralan, pero pinutol niya ito ng mahinahon. Natatakot siyang lalo lang itong makakadagdag ng stress sa kanya. Nang sa wakas ay umalis na siya, pumunta si Mihi sa kanyang kwarto. Habang binubuksan ng isang drawer, nakita niya ang form ng kasal. Napagtanto niyang hindi ito na isumiti ni Mansik dahil wala pa ang kanyang pirma. Mas matindi ang tama nito sa kanya kaysa sa inaasahan niya. Hindi nagtagal, dumalaw si Cheon-yong sa bahay. Ipinakilala niya ang sarili sa pamamagitan ng mahabang talumpati. Sinasabing siya ay pinsan ni Mansik. Pagkatapos ay agad niyang idinagdag na inakala niyang mas kahanga-hanga siya, ngunit tila karaniwan lang siya. Walang pag-aalinlangan, binanggit din niya na alam niyang dati siyang nagtatrabaho bilang tagapaglingkod sa kafe. Narinig ito, nanatiling tahimik si Mihi, ngunit sa loob ay nadudurog siya. Hindi niya painsiduhan tumari tibawag ni Mansik ang isang bagay na napaka-personal matapos mangahong itatago ang kanyang nakaraan. Pauwi si Mansik ng gabing iyon, lasing na lasing. Natitisod siya sa daan, walang kamalay-malay na pumipitas ng mga bulaklak habang naglalakad. Magulo ang kanyang isipan. Patuloy siyang nagtataka kung ano ang dapat niyang gawin at hanggang kailan niya maitatago ang kanyang tunay na nararamdaman. Kahit ano pa man ang kanyang nakaraan, si Mihi ay naging isang taong banayad at maganda sa kanyang paningin. Nang sa wakas ay makarating siya sa bahay, tinawag niya ito sa isang lasing na boses.
Accessing kusiyang stilangan sa yembing na siyang natutulog. Sa kanyang kalasingan, bumuhos ang lahat ng damdaming matagal na niyang pinipigilan. Nagsimula siyang magsalita sa sarili, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Inamin niya na kahit minsan ay nagtrabaho si Mihi sa isang kafe, isa pa rin siyang batang babae na karapat dapat igalang. Mayroon siyang tunay na damdamin at mayroon siyang anak na humahanga at kumakapit sa kanya. Naging mahalagang bahagi siya ng kanilang buhay. Sa halip na sisihin ng sarili, nagsimula siyang makaramdam ng pasasalamat. Sinabi niya na maswerte siyang maging hangal dahil kung mas matalino siya, baka may nagawa siyang mali. Natatakot siya na magkaroon ng masamang intensyon sa isang tao na kasing bait at kasing ganda niya. Ang hindi niya alam ay gising si Mihi. Naririnig niya ang bawat salita, tahimik na nakatayo habang ang kanyang puso ay naguguluhan. Hindi niya malaman kung dapat ba siyang manatili o umalis. Kinabukasan, nagpanik si Yena dahil may lagnat ang kanyang ina. Agad na hiningi ni Mansik kay Yena na alagaan siya habang siya ay lalabas para bumili ng gamot. Si Yena, na nasanay na sa pag-aasikaso ng mga bagay sa sarili, ay inaalagaan si Mihi ng buong pagmamahal. Nagbabasa siya ng kwento tungkol sa isang inang ibon na pinoprotektahan ng kanyang anak at sa sandaling iyon, bumigay si Mihi sa pag-iyak. Alam niyang hindi siya maaaring manatili sa tabi ni Yena magpakailanman. Taris Farda si Menomex, mananafaral man siya ni Yena, sinami yung mayroong mayosing inang ibon sa kwento. Pero hindi mapigilan ni Mihi ang pag-iyak. For the manner ay microbiome, napasin ni Cheonyong ang gamot na dala ni Mansik at inakala niyang may sakit si Yena. Ipinaliwanag ni Mansik na ang gamot ay para sa kanyang ina. Nagulat si Cheonyong dahil nakita niya si Mihi na malusog noong nakaraang araw at alam niya ang tungkol sa kanyang nakaraan bilang isang trabahador sa kafe. Doon napagtanto ni Mansik. Malamang sinabi ni Cheonyong ang mga bagay na yon direkta sa kanya. Tumataas ang kanyang galit at nagmamadali siyang umuwi. Pagdating niya, sinabi ni Yena na wala na ang kanyang ina sa kwarto. Nataranta siya at tumakbo palabas para hanapin siya. Sa kabutihan palad ni, hindi pa siya nakakalayo. Gagad niyang ipinaliwanag na si Madam ang nagsabi kay Chanyang tungkol sa kanyang nakaraan. Nakiusap siya na huwag siyang intindihin ng mali pero tumanggi si Mihi na maniwala sa kanya. Tinawag niya itong sinungaling. Sabi niya, ang buong buhay niya ay naging mahirap at masakit at tinanggap na niya ang isang hinaharap na parang basura. Para sa kanya, pumasok si Mansik sa mundo niya para lang guluhin ang lahat, pati na ang puso at isipan niya. Sinabi niya na bago dumating si Chanyang, tunay niyang inalagaan si Yena at handa na rin siyang tanggapin si Mansik. Sa narinig, labis na nasaktan si Mansik. Mahinahon niyang tinanong kung talagang nakikita siya bilang isang tao na ililigaw siya o bilang isang tao na dumating para iuwi siya. Simple lang ang tanong, pero hindi siya makapagsalita. Ang tanging nasasabi niya ay gusto niyang umalis. Ilang araw ang lumipas at sa wakas tinanong ni Yena ang tanong na matagal na niyang iniisip. Gusto niyang malaman kung bakit hindi tumawag ang kanyang ina at bakit umalis ito bago ang pagpaparehistro sa paaralan. Maingat na sinabi ni Mansik sa kanya na bumalik ang kanyang ina sa Vietnam para magtrabaho. Humingi rin siya ng paumanhin, ipinaliwanag na hindi pa rin niya naipaparehistro si Yena sa paaralan. Noong gabing iyon, malayo sa isang maliit na botika, tahimik na nakatayo si Mihi sa isang pasilyo. Pinapanood niya ang isang batang babae na umiiyak habang binabasa ang parehong kwento na minsang binasa sa kanya ni Yena, ang kwento tungkol sa inang ibon. Agad na humaplos sa kanyang puso ang tanawin. Hindi niya mapigilang magsalita ng mahina sa bata, sinisigurado sa kanya na hindi namatay ang inang ibon at sa huli ay masaya siyang namuhay kasama ang kanyang anak. Ipinapakita ng sandaling ito kung gaano niya namimiss si Yena. Pagbalik sa bahay, tumanggi si Yena na putulin ang kanyang mga kuko dahil natatakot siyang mawala ang nail paint na inilagay ng kanyang ina. Habang tinutulungan siyang maghanda para maligo, aksidenteng nakita muli ni Mansik ang form ng kasal. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita dati. Pinirmahan ito ni Mihi. Oh dear, panigid sula rin siya na ikman niya ang kwensyang tunay na edad. Is nawalat na siya ay talagang 32 at biglang naging malinaw ang lahat. Ayaw niya ng kasal na nasa papel lang. Gusto niya ng totoong kasal. Gusto niya ng buhay kasama sila. Ang pagkaunawa ay labis na bumigat kay Mansik. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tunay siyang masaya. Kinabukasan, puno ng bagong determinasyon, tinawagan niya ang kanyang abogado. Doon nalaman na si Mansik ay talagang mayaman na piniling mamuhay ng simple. Sa wakas, handa na ang lahat. Pumunta sila ni Mihi sa kanilang seremonya ng kasal. Nakangiti ng may tunay na kaligayahan. At diyan nagtatapos ang kanilang kwento. Kaya ang aral ng kwento ay kung magpanggap kang ina ng matagal, baka aksidenteng magkatuluyan ka sa isang bagong pamilya, libreng mga grocery, isang alagang baboy, at isang sorpresang kasal. Kaya marahil ang kaguluhan ay pag-ibig na nakasuot ng murang salamin.